Ang pinakamataas na antas sa paglilingkod sa Diyos, yung maging preacher ka. Amen. Amen. Lahat ng ating mga kabataan, magsabing, Amen. Sinong gusto magkaroon ng ambisyon maging preacher, taas ang kamay. Yung isa sabi, magtaas. Kamay, hindi daliri. Taas ang kamay. Walang gusto mag-ambisyon mag-preacher dito. Naku, Panginoon ko. Pag lumipas kami, pag natapos kami, ang mga preacher nyo dito, tignan nyo naman edad ng mga preacher natin dito. Kumbaga sa buwan, dapit hapon na. Malapit na kaming lumubog. Kayo dapat ang inaasahan ng mahal na Panginoon na magpapatuloy para ipangaral ang Ebanghelyo. Si Timothy, 17 years old lang yan ang pinangaralan ni Apostol Pablo. Ipinagtatugubilin ko sa iyo, Timothy, na ingatan mo ang iyong pananampalataya na may mabuting budhi dahil someday, balang araw, ikaw na ang papalit sa akin, sabi ni Apostol Pablo. O ganun nga nangyari, siya na naging preacher. O, kayo, maminamalang inaasahan ng malaparan. Kung wala kayong ambisyon na mangaral at maging preacher, huwag na rin kayong mag-ambisyon umakyat sa langit. Huwag na rin kayong mag-ambisyon umakyat sa langit kasi hindi ka pwedeng umakyat sa langit nang hindi ka magkaroon ng tinatawag na spiritual desire. Kailangan magkaroon ka ng spiritual desire. Lahat ng mga bagay na ang kinimo dito sa mundo, pansamantala lang yan. Sabi, only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Ang diploma masusunog, ang karunungan maglalaho, ang kayamanan ay lilipas, lahat, ano man ang maangkin mo dito sa mundo, maminamal, walang matitira sa iyo, kundi ang ginawa mo para kay Kristo. Yun lang ang matitira sa iyo, yung paglilingkod mo sa Diyos, yung pagiging mga awit mo. Pero, maminamal, ang pinakamataas na antas ng paglilingkod sa Diyos ay ang pagiging mangangaral. Amen. Kaya yan ang maging ambisyon natin. Ang sabi rito, maminamal, ang pinakapanangga, yung shield, pinaka-shield natin, yung ginagamit ng mga nagrarally, yung pinapanangga natin, yung shield of faith. Dapat lalo nating palakasin yung pananampalataya natin. Sabi ng Roma 14:22, ang pananampalatayang nasa sayo ay pagyamanin mo. Palakihin mo palagi ang pananampalataya mo kasi sabi ng Biblia sa pagparito ng mahal na Panginoon, ang hahanapin niya yung pananampalataya natin. Amen. Yung shield of faith, ito yung panangga, maminamahal, at yung tinatawag na helmet, yung nilalagay sa ulo ng mga sundalo, yung mga kanilang mga sombrero. Maminamahal, ito yung helmet of salvation. Kailangan, mga minamahal, huwag natin pabayaan maagaw yung kaligtasan natin. Kasi anytime si Satanas nag-aabang. Ang pagitan ng langit at impyerno, sinipis lang yan ng papel. Kaya nga pangawakan mo yung kaligtasan mo. Yung tinatawag na shield of faith, ito yung kaligtasan natin, yung pinaka-sombrero natin, pangawakan mo yan. Kasi ang pagitan ng langit at impyerno, sinipis lang ng papel. Kristiyano ka ngayon, mga awit ka ngayon, choir member ka ngayon, anytime pwede kang maging alagad ni Satanas. Sa isang iglap lang pwede kang maging taga-impyerno. Pag ikaw ay nahulog sa kasalanan, taga-langit ka ngayon, bukas taga-impyerno ka na. Ganun lang kanipis yan. Kailangan, sabi, dapat pangawakan natin ang helmet of salvation. At ang sword of spirit, ito yung tabak. Ito yung sandata natin. Sabi, which is the word of God. The word of God. Ibang mga kabataan ngayon, magna cum laude, summa cum laude, ang tataas ng mga grade, first honor, second honor, pero nakakalungkot. Walang alam na bersikulo. Walang alam na salita ng Diyos. Dapat ito, higit po natin bigyan ng importansya sa buhay natin, yung salita ng Diyos. Yan po, yung recognize, sabi ang unang R ay recognize. Recognize that you are in the battle. Recognize your enemies and his weapons. Recognize yourself. Alamin mo ang sarili mo, ang kapasidad mo. Ikaw ay lightweight, ang kalaban natin ay heavyweight. Kailangan mo ng tulong ng Diyos. Kaya recognize your weapons. Alamin mo kung anong yung sandata. At pangalawang R, ang pangalawang R, ito po, itong tinatawag na refuse. Refuse. Basahin natin ang Efeso 4:27.
28, taas uli natin ng 26. Efeso 4:27, 28, balik sa 26. Dito po sa Efeso, Kapitulo 4, talata 27, 28 at 26. 27, na nibigyan daan man ang dyablo. 28, ang nagnanakaw ay wag na magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay sa mabuting bagay, upang siya may maibigay sa nangangailangan. 26, kayo mga galit at huwag kayo mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Amen. 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 Maminamahal, ang pangalawang kailangan natin para magtagumpay, yung refuse. Ibig sabihin ng refuse, pagtutol. Tutulan o tumanggi. Sabi, wag natin bibigyan daan ang dyablo. Amen? Ang dyablo, maminamahal, nakabantayan 24 hours. Ang kanyang ultimate goal para tayo po'y magkasala. Sabi rito, wag niyong bibigyan daan ng dyablo. Ang magnanakaw, wag nang magnakaw pa. Minsan nananahimik ka na binago ka na ng malapang, biglang papakita ng dyablo yung pitaka ng, uy, wala nakakakita. Pitikin mo na, kukunin mo na yung pitaka, kunin mo na yung gamit, pati gamit ng iba. Sasay, bubulungan ka ng dyablo, kunin mo. Walang nakakakita. Kasalanan pag mayroong nagreklamo. Kasalanan pag mayroong naganap. Pero kung yan ay walang naganap at kinuha mo, blessing yan. Kailangan marunong kang tumutol. Amen? Refuse. Satanas, hindi akin yan. Hindi yung mga minamahal kung kailang nagastos na, saka ka lang magsisisi. Sabi, dapat matuto tayong tumutol. Refuse. Amen? Sabi, ang magnanakaw, wag nang magnakaw pa. Amen? Ang magnanakaw, wag nang magnakaw pa. Kung ano ang kahinaan mo, yan ang igigit sa'yo ng dyablo. Kaya dapat matuto kang tumutol. Pag kahinaan mo babae, dapat umiwas ka sa babae. Pag kahinaan mo lalaki ka, kahinaan mo kapwa mo lalaki, umiwas ka sa mga gwapo, magtatabi ka sa pangit para hindi ka matukso. Amen? Ganun yun. Kasi pag kahinaan mo, kung ano yung kahinaan mo, nilalapitan mo, para kang malikot matulog na natutulog ka sa gilid ng kama. Malikot ka matulog ka sa gilid ng kama. Kinabukasan, nandun ka na sa ilalim ng kama. Mahuhulog ka. Ganon din, kung anong kahinaan mo, umiwas ka. Nakita mo maraming gamit dyan, huwag kang tatabi, matutokso kang magnakaw, makating kamay mo. Nangangati naman yung kamay ko, meron yata darating na blessing. Yung pala kinakamot ni Satanas para makapagnakaw ka uli. Kung ano yung kahinaan mo, lumayo ka. Kahinaan mo magsugal, lumayo ka sa sugalan. Huwag kang maglalapit yung mag-aabang ka lang ng jeep doon pa sa tabi ng loto. Bira. Walang tao. Patiya nga. Nakataya ka na. Huwag kang maglalapit. Kung ano yung mga kahinaan mo, lumayo ka dyan. Mga nagkukumpulan dyan, kung wise ka, nagkukumpulan, naglalaro ng games, pabayaan mo sila kung ayaw nila magpasaway, pero huwag ka nang sumali pa. Lumayo ka. Kung ano yung kahinaan mo, lumayo ka dyan. Bayaan mo silang mapunta sa impyerno, pero ikaw huwag kang sumama. Kasi pagdating sa impyerno, magsisisiyan kayo. Ikaw kasi promotor ka eh. Kung hindi kita nakita, hindi sana ako nandito. Pagdating doon sa impyerno, magsisisiyan kayo. Sabi, magbubugbugan pa kayo doon. Magsisisiyan kayo. Ikaw may kasalanan eh. Ikaw sabi mo, wala kang partner eh. Wala kang kalaban eh. Kaya nilabanan kita. Andito tayo ngayon, away tayo ngayon sa impyerno. May cellphone din doon sa impyerno. Pag itutuloy nyo yung laban nyo. Pero hindi na laro. Literal na talagang kayo mismo ang maglalaban doon. Literal na away talaga ron. Kung kayo'y magagalit, ay huwag magkasala. Huwag lumubog ang araw na iyong galit. Yun yung tinutukoy sa Biblia, dapat tumutol ka. Refuse. Pag pumapasok yung paglikot ng kamay mo, tutulan mo. Pag pumapasok yung galit, kontrolin mo. Tumutol ka dahil gawa ng dyablo yun. Paraan ng dyablo yun. Dahil
pag nagkasala ka, sabi ng Ecclesiastes 7 verse 9, ang galit ay nananahan sa sinapupunan ng mga mangmang. Mangmang lang ang madalas magalit. Pag meron kayong Kristiyanong sa simpleng bagay lang nagagalit, nanduduro na, nagkamo na ng away, ang tawag doon mangmang. Ecclesiastes 7:9. Ang galit ay nananahan sa sinapupunan ng mga mangmang. Basahin na, idagdag natin sandali. Ecclesiastes 7:9. Dito po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 9, huwag kang magagalitin sa iyong kalooban, sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapunan ng mga mangmang. Amen. 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 Eh kapag medyo high blood ka, medyo galit ka, medyo parang sumisiklap mo yung damdamin mo, huminga ka ng malalim. Huwag ka munang kikilos, huwag ka munang magsasalita, huwag ka munang gagalaw. Humingi ka ng malalim. Inhale, exhale. Tapos, isipin mo kung anong magiging advantage o disadvantage kung pairalin mo yung galit mo. Maari kang makulong, maari kang makapatay, maari kang masira ang kinabukasan mo dahil sa isang iglap lang ng galit. Yun ang sinabi ng Biblia na huwag natin bibigyan daan ang dyablo. Pag binigyan mo na ng daan ng dyablo, mga minamahal, ikaw ang talo. Amen? Ang sabi ng Biblia, refuse. Tumutol tayo sa tukso ng dyablo. Amen? Katulad ng ginawa ni Jose. Isulat nyo na lang, ikukwento ko sa inyo. Genesis chapter 39, verse 7 up to 8. Then verse 10, sabi diyan, si Joseph, lagi nilang tinutukso ng asawa ni Potiphar. Dahil si Joseph, magandang lalaki. Ilang beses siyang inaakit, at hindi na nakapigil yung asawa ni Potiphar. Niyakap na talaga si Joseph para magkasala si Joseph. Ginawa ni Joseph, tumutol siya. Sabi niya, hindi ko pwedeng galawin ang pag-aari ng aking Panginoon sapagkat lahat ng bagay pinagkatiwala sa akin ng Panginoon maliban sa iyo at ayaw ko magkasala sa mahal na Panginoon. Yun ang tinatawag na refuse. Pag mayroong dumarating ng mga tukso sa iyo, i-cast out mo yan. Amen? Tumutol ka. Ang pinag-uusapan dito, kaligtasan. Impyerno, langit at impyerno. Sundin mo man yung kalooban mo, pansamantalang kaligayahan ang katumbas, walang hanggang kaparusahan. Imagine yung impyerno. Ang hirap na sa impyerno pero hindi pa pala yun ang parusa, mayroon pang dagat-dagatang apoy. Ang impyerno para lang kumunoy. Para lang kumunoy ang impyerno. Sa impyerno napakahirap na. Tapos itatapon pa yung nasa impyerno sa dagat-dagatang apoy. Kaya napakahirap. Sayang, maminamahal. Samantalang sa piling ng mahal na Panginoon ay talagang, sabi ng banal ng salatan, napakaganda. Hindi ka na mamamatay, hindi ka natatanda. Walang hanggang kaligayahan, kagalakan sa piling ng Diyos. Ang bahay mo mansyon, ang kalsada ay ginto, ang bawat haligi ng iyong tahanan ay mga mahalagang perlas. Ibig sabihin, importante ang mapunta sa langit dahil pag wala ka sa langit, doon ka sa impyerno. Kaya matuto kang tumutol. Amen? Matuto kang tumutol. Pag niyayaya ka ng barkada mo sa masama, tumutol ka. Pag niyayaya ka, wala akong partner dito sa games ko eh. Hindi ka wala ka naman pakisama, babatukan kita. Hindi ba rin mabatukan ka niya, wag ka lang maging partaker niya. Dahil magkakasala kayo pareho. Amen? Kailangan marunong kang tumutol. Tignan nyo sa Biblia, ang dami naging biktima ni Satanas. Hindi sila marunong tumutol. Si Ananias at si Sapphira, sabi ng Gawa 5:13, ayaw nilang tumutol, maminamal, kaya nagkasala sila. Ibinukod nila yung kabahagi ng kanilang tithes and offering. Imbis na ibigay sa Diyos yung buong ikasampung bahagi, nilingid nila yung kalahati. Kaya sila inudyukan ni Satanas na itago yung kalahati. Hindi sila tumutol. Pangalawa, si Judas Iscariote. Sabi ng Lucas 22, talatang 3, pumasok kay Judas si Satanas at inudyukan niya na ipagkanulo ang mahal na Panginoon. Hindi tumutol si Judas. Hindi man lang tumutol. Tignan niyo yung mga Kristiyanong ayaw tumutol sa mali, nalulugmok sa kasalanan. Si Samson, ilang beses na siyang niloloko nung kanyang
yung kanyang si Delilah. Pinaglalaroan na sila ng kasalanan. Ganun pa rin ang ginagawa. Ayaw pa rin ng madala. Naglaro na sa kasalanan. Yan, maminamahal. At si Solomon, yan yung mga taong hindi marunong tumutol sa udyok ng kalaban. Pinagbibigyan pa nila kay lalo silang nalugmok sa pagkakasala. Yan po, maminamahal, dapat marunong tayong tumutol. Amen? Yan ang pangalawa, maminamahal, refuse. Kailangan tutulan mo kung alin ang gusto ng kalaban sapagkat sabi ng Roma 6, talatang 16, kung sino ang iyong sinusunod, ito ang iyong Panginoon. Kung sa kasalanan ay si Satanas, at kung sa katwiran, ang sinusunod mo ay ang mahal na Panginoon. Idagdag natin sa Roma 6:16. Dito po sa Roma, Kapitulo 6, talatang 16. Roma, Kapitulo 6, talatang 16. Hindi pa ganyan yung nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo mga alipin niyaong inyong tinatalima. Magi sa kasalanan sa ikamamatay, magi sa pagtalima sa ikapapaging matuwid. Amen. 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 Ibig sabihin dyan, maminamahal, kung sino yung ating sinusunod, yun ang ating Panginoon. At kung sino ang ating Panginoon, doon tayo pupunta sa kanyang kaharian. Pag si Satanas ang sunod natin, doon tayo sa kaharian ng kalaban, doon sa impyerno. Pero pag sunod natin ng Diyos, doon tayo sa kanyang kaharian, sa kaharian ng Diyos. Sabi, kung sino ang ating tinatalima, ito ang ating Panginoon. Kung sino yung ating sinusunod. Amen? At tandaan po natin, maminamahal, mahirap kapag tayo po'y nagkamali ng susundin. Pangatlo, maminamahal, resist. Pangatlo sa R, maminamahal. Pangatlo, isa na lang, mayroon pang isa. Pangatlo ay resist. Basahin natin James chapter 4, verse 7. Resist. Dito po sa Santiago. Asa na yung ibang youth choir? Pakibalik dito. Papuntayin niyo ulit dito yung ibang choir. Wala na yung ibang choir, ha? Habang, itong mga ibang choir na ito, habang paubos ng paubos, ha? Kanina. James chapter 4, verse 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Amen. 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 Yan po ang pangatlo, resist. Sa R, maminamahal. Sabi, this is an active warfare when Satan comes to you violently and forcefully. Ito ang pinakamabisang paraan ng pakikipagdigma sa kalaban kung siya'y lalapit sa atin ng violente at pinipilit tayong magkasala. Kailangan mong mag-resist. Kumbaga sa ibig sabihin ng resist, pag niyakap ka ni Satanas, balyahin mo, sikuin mo para makawala ka. Yun ang ibig sabihin ng resist. Hindi yung niyakap ka, yakap ka na rin. Hindi ganun ang resist. Kaya nga, sabi rito, this is an active warfare when Satan comes to you violently and forcefully. Kasi si Satanas, hindi ka titigilan niya hanggat hindi ka bumabalik sa kasalanan. Gagawin niya lahat ng paraan, gagamitin niya lahat ng kapangyarihan niya, gagamitin niya lahat ng impluwensya niya para maminamahal tayo po ay agawin sa kamay ng malapang. Kasi alam niya, mga minamahal na malapit na tayong dali ng Diyos sa langit. Nakita niya, kukunti na lang ang panahon niya, sabi ng Bible sa Revelation chapter 12, verse 9 hanggang 12. Kunti na lang panahon, mayroon siya. Kaya tayo ang binibiktima niya kasi nga, naiinggit siya sa atin. Kasi dapat siya ang nasa kalagayan natin, pero nabaligtad. Siya ngayon nasa impyerno, tayo ngayon ang pupunta sa langit. Kaya inggit na inggit siya. Hindi niya magantian ng Diyos, hindi niya magawa ng paraan para magalit ang Diyos. Maminamahal kang ginagawa niya para makaganti siya sa mahal na Panginoon. Tayo po ang pinagbabalingan niya kasi napakalaga natin sa Diyos kasi namatay ang mahal na Panginoon dahil sa atin. Kaya nakita ng kalaban na mahalaga tayo sa Diyos, kaya tayo ang pinagbabalingan niya. Makakaganti siya sa Diyos dahil sa atin. Pag tayo binalik niya sa kasalanan, nakaganti na siya sa Diyos. Kasi hindi niya kayang gantihan ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos eh.
Hindi niya kaya eh. Tayo ngayon, maminamal ang ginagantihan ng kalaban. Kaya nga, kung gusto natin wag maging biktima ng diablo, resist the devil and the devil shall flee from you. Amen? Labanan mo ang diablo at ang diablo'y aalis sa'yo. Sabi rito sa 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9 at sundan natin sa Hebrew 10:31, kakilakilabot na bagay mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Pag nawala ka sa Diyos, sasaluhin ka ng diablo. Unang Pedro Kapitulo 5, talatang 8 hanggang 9. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa libutan. Hebreo, Kapitulo Yes, 10, 31. ang talata ay 31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. Amen. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Bakit? Pag nawala ka sa kamay ng Diyos, sasaluhin ka ni Satanas. Kasabi rito sa English, maminamal ng 1 Peter 5, 8 and 9, sabi, be sober, be vigilant, because your adversary the devil as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Whom resist, sabi, resist. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Sabi, labanan niyo siya ng matatag ng inyong pananampalataya, yamang nalalaman natin na ang gayong hirap ay nagaganap sa ating mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. Amen. Resist. Kailangan mong tumutol, kailangan mong mapagtagumpayan ng diablo. Sabi ng Banal na Kasulatan, dahil pag nahulog ka, isang kakilakilabot na bagay mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Amen? Pang-apat, maminamal kauli-ulian, pang-apat na R, reinforcement. Reinforcement. Dito po sa Acts chapter 12 verse 5, si Apostol Pedro, nung siya po ay hinuli para maminamal pugutan ng ulo kinabukasan, mga minamal, humingi siya ng reinforcement sa pamagitan ng panalangin. Basahin natin, Gawa 12, talatang 5. Dito po sa Acts chapter 12 verse 5, kaya nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Datapot ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Amen. 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 Yan ang pang-apat na R, maminamal, reinforcement. Sabi rito si Apostol Pedro, nang siya po'y nakulong sa bilangguan para pugutan ng ulo kinabukasan, humingi siya ng reinforcement through prayer. Sabi rito, at ang buong iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Kaya nangyari, kung mababasa niyo ang buong talatang yan hanggang 12, maminamal, bilang nayanig yung kulungan ni Apostol Pedro, siya'y nakatakas sa bilangguan. Pagbukas, nung kumatok siya, maminamal, doon sa pintuan ng kanilang simbahan, kumakatok si Pedro. Pagbukas, maminamal, nung kapatiran, nandun na si Pedro. Akala niya multo. Yung pala, gumawa na ng himala ang ating Panginoon, nakalaya siya doon sa pagkakakulong. Amen? Bakit kailangan natin ng reinforcement? Satan is powerful, well-organized. He has legion of demons under his command. Maraming legion si Satanas, marami siya. Milyon ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga alipores. Maminamahal, kung gaano nakikita nyo, kung gaano karami ang mga false prophet, false teacher, mga sindikato, mga smuggler, mga drug users, lahat yan, mga alipores ni Satanas. Marami siyang mga alipores. Sabi, Satan is powerful, well organized, he has legion of demons under his command. Kaya kailangan natin ng reinforcement. Amen. Ngayon, maminamahal, kung iniisip natin, maminamahal na kaya natin talunin ng diablo, o hindi natin kayang talunin ng kalaban, humingi ka ng reinforcement. Kung nararamdaman mong nangihina ka,
Kung nararamdaman mong parang madadala ka na ng kasalanan, madadala ka na ng tukso, madadala ka na ng iyong mga sanlibutan na gawain, humingi ka ng reinforcement. Hindi po kaduwagan ang paghingi ng reinforcement. Amen? Hindi pagkatalo yung hingi ka ng reinforcement. Sabi rito sa Proverbs, basahin natin Proverbs 24 verse 6, hihingi ka ng reinforcement through sa inyong mga preachers, humingi ka ng payo, humingi ka ng panalangin, humingi ka ng mga counsel. Sabi, makikipagdigma ka sa pamagitan ng counsel. Papayuhan ka. Sabi ng Psalms 32 verse 8 and 9, papayuhan ka ng Diyos na nakatingin ang iyong mga mata sa iyo. Basahin natin, Proverbs 24 verse 6, Awit 32, talatang 8 hanggang 9. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 24, talatang 6, sapagkat sa pamagitan ng pantas na pamatnubay ay makikipagdigma ka at sa karamihan mga tagapayo ay may kaligtasan. Dito po sa Awit 32, talatang 8 hanggang 9. 32 ng Awit, talatang 8 hanggang 9. Aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Huwag nawa kayo maging gaya ng kabayo o gaya ng mula sa walang unawa. Gaya ng mula. Gaya ng mula. Gaya ng mula sa walang unawa na nararapat igayak ng busal at ng paningin upang ipagpigil sa kanila na kung dili hindi sila magsisilapit sa iyo. Amen. 9. Okay na, verse 9. Amen. Sabi ng Banal na Kasulatan, minamahal, kailangan natin ng reinforcement. Ang mga preachers nyo, ang yung mga minamahal, ang mga mangaral, hindi sila kalaban. Kakampi nyo sila. Amen? Kakampi nyo sila. Huwag nyong isipin, minamahal, ang inyong mga manggagawa, ang inyong mga mangaral ay kalaban natin, parurusahan tayo. Hindi. Kailangan ilapit nyo ang puso nyo sa kanila. Sila ang makakatulong sa inyo, mga minamahal, para tayo po ay makapagdigma sa kalaban ng Diyos. Amen? Sabi rito sa Psalms 24 verse 6, sa pamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makipagdigma ka, at sa karamihan ng mga tagapayo ay mayroon kang kaligtasan. Papayuhan ka sa pamagitan ng pamamatnubay. Kumbaga sa laro, mayroon kang coach. Kumbaga sa gera, mayroon kang general na nagbibigay ng instruction kung saan ka pupunta, ang gagawin mo, kung kailan kayo lulusob. Sila ang mga coaches natin, sila ang mga life coach, ang inyong mga preachers, hindi sila kalaban. Amen? Sabi rito, papatnubayan ka na ang kanyang mga mata. Sabi, ipapaalam niya sa iyo at ituro ang mga daan at na iyong lalakaran, napapayuhan ka na ang kanyang mga matay nakatitig sa iyo. Pag pinayuhan ka ng mga preacher, babantayan ka na ng mahal na Panginoon. Ang mata ng Diyos nakatitig sa iyo. Amen? Pero may babala. Sabi rito sa verse 9, ngunit huwag nawa kayong maging katulad ng mula o yung kabayo na gaya ng mula. Sabi, huwag nawa kayong maging katulad ng kabayo o gaya ng mula na walang unawa, na marapat igayak ng busal at ng paningkaw upang ipampigil sa kanila na kundi hindi sila magsisilapit sa iyo. Huwag lang tayong maging katulad ng kabayo na kundi mo lagyan ng busal, hindi mo lagyan ng tali dito sa ilong at hindi mo lagyan ng paningkaw, hindi susunod sa iyo. Tatakbo yan pag walang tali sa ilong yung mola, yung kabayo. Huwag lamang tayong katulad nun na matigas ang ulo. Kasi may mga nagpapapayo, kakaunsilin mo, tuturuan mo ka namang gagawin, ang gagawin, tatakas. Sinabing, doon ka, mag-fasting ka. Pupunta doon sa isang outstation. Pagdating sa isang outstation, nakagawa ng kasalanan. Lipat na naman sa kabilang outstation, nakagawa ng lalong mabigat na kasalanan. Kaya, hinahabol na lang ng hinahabol ng kasalanan. Ang nasisi pa, yung preacher. Yung preacher pa ang nasisi. Nagpapayo lang siya, tinuro lang sa kanya kung anong gagawin niya. Kasi nga, para siyang mola, para siyang kabayo na walang tali sa ilong na ang hirap pasunurin. Tignan mo yung kabayong walang tali sa ilong. Hindi mo masakyan. Hindi mo siya pwedeng ilalaglag ka niyan. Sabi, wag lamang tayong katulad ng kabayo na
na gaya ng mola na kung hindi mo lalagyan ng paningkaw, hindi mo lalagyan ng tali, hindi mo siya kayang pasunurin. Sabi, wag lang tayo. Ang ibig sabihin niyan, wag ka lang matigas ang ulo. Yan ang pinaka-ibig sabihin niyan. Sumunod ka kung anong pinayo niya para mapabuti ka. Kasi yung iba dito, payuan mo, tatakbo sa isang lugar, tatakbo sa iba. Takbo ng takbo. Ayan, hindi mo malaman saan napupunta. Kaya napapariwara, samantalang ang mga preacher nyo, hindi yan kalaban. Amen? Ang kalaban natin si Satanas. Ang preacher nyo ay kakampi. Siya ay papatnubay sa iyo, sabi, para magtagumpay tayo sa kalaban. Amen? At kung tayo susunod, sabi po rito, maminamahal sa uling talata, si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa. Magtatagumpay tayo at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Huling talata, Roma 16, talatang 20, yan po ang tagumpay natin. Kapag sumunod po tayo sa 4 na R na yan, magtatagumpay tayo at dudurugin ng Diyos si Satanas sa ilalim ng ating mga paa. Dito po sa Roma chapter 16 verse 20, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahalang Panginoon. Yan, mga minamahal, ang pangako ng Diyos. Malapit na. Anytime, mga minamahal, mag-rapture na. Kaya nga, ingatan po natin yung pananampalatayang nasa atin. Mga minamahal, sabi na may malinis na budhi. Malinis ang konsensya natin kasi hindi naman tayo makapagtago sa Diyos. Pag-ingatan natin yan para tayo po'y magtagumpay sa lahat ng lalang ng dyablo. Tayo po'y tumayo, mga minamahal.